Kumusta, mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami. Isa sa pinakamatagal at kung ilang dekada ng sumasaimpapawid na drama sa radyo ay ang programang Kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli. Si Fidela Magpayo Reyes na kilala bilang Tia Deli, ay isang Philippine radio broadcasting icon, lubos na minahal ng mga tagapakinig at mga naghahanap ng payo na tumutok sa kanyang mga programa sa pagpapayo sa radyo. Siya ay isang pioneer radio broadcaster na nagdebu noong 1950s, at kabilang sa mga unang wave ng mga broadcaster na nagpasikat ng mga awiting Filipino, dahil ang musikang Amerikano ay nangingibabaw pa rin sa mga airwaves kasunod ng kalayaan ng bansa mula sa Estados Unidos noong 1946. Itong inyong Tia Deli. Pero bago ang lahat, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel, at e-click ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bagong kong video. Ito ang inyong Tia Deli. O, ganon. Tapos sa ending, yung usual pagpapaalam, at ang huling-huli, ito ang inyong Tia Deli. Nagpapaalam na sa iyo, at higit sa lahat, sa iyo. Si Tia Deli ay isa ring sikat na newscaster, commentator, radio dramatist, manunulat, at producer noong panahon niya. Nakilala siya bilang First Lady of Philippine Radio, dahil sa kanyang mahaba at namumukod tanging serbisyo sa industriya ng pagsasahimpapawid. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, sinuportahan ni Magpayo ang kampanya ni Manuel Rojas sa pagkapangulo. Nang manalo si Rojas sa halalan, ginawa niyang confidential na kalihim ng nooy Vice Presidente Elpidio Quirino ang batang taga-suporta. Sa kanyang termino bilang Pangulo pagkamatay ni Rojas, hinimok ni Quirino si Magpayo na mag-aral at makakuha ng degree sa kolehiyo. Kaya't siya ay pumasok sa Far Eastern University at kumuha ng Foreign Service, ngunit kalaunan ay lumipat sa ibang kurso. Nagtapos si Magpayo sa FEU noong 1950 sa kursong Political Science. Si Magpayo ay nagtrabaho sa teatro, radyo, pelikula, at telebisyon. Ang kanyang karera sa pagsasahimpapawid ay nagsimula noong siya ay mga 18 taong gulang, pagkatapos niyang sumali sa mga komedyante sa radyo na sina Andoy Balun-Balunan at Deli Atay-Atayan bilang isang mang-aawit ng grupo. Nakuha niya ang kanyang unang programa sa pagpapayo sa istasyon ng radyo DZRH noong ika-6 ng Oktubre taong 1953. Sa kalaunan ay lumipat siya sa DZMM na pag-aari ng pamilya Lopez. Si Magpayo rin ang huling radio presenter na narinig sa ere bago isara ang DZXL pagkatapos ng pagpataw ng batas militar noong Setyembre taong 1972, bagaman hindi nagtagal, nagpatuloy siya sa pag-host ng kanyang programa, sa pagkakataong ito sa DWWW 630 kHz ng RPN, at naging isa rin siya sa mga anchor ng istasyon noong panahon ni Marcos. Pagkatapos ng martial law, si Magpayo ang naging kauna-unahang anchor ng muling binuksang DZMM sa S30, ngunit pagkaraan ng ilang taon, lumipat siya sa DZRH. Doon, ipinagpatuloy niya ang mga palabas sa radyo hanggang sa magkaroon siya ng kabuuang airtime na halos 7 dekada, na nararapat na nakakuha ng titulong First Lady of Philippine Radio. Bukod sa pagiging radio personality, profesional din ang pag-arte ni Magpayo at naging leading lady kina Angel Esmeralda, Pugo at Togo sa ilang palabas sa Manila Grand Opera House. Gumaganap din siya sa mga pelikula, na karamihan ay ginawa ng Sampaguita Pictures, LVN Pictures at Larry Santiago Productions. Among the films, she appeared in Was Basahang Ginto and Hinihintay Kita. Siya rin ay isang mang-aawit na nag-record ng mga kanta para sa Villar Records tulad ng Pamaypay ng Maynila, Sa ilalim ng Ilang-Ilang, Pandango ni Neneng, Paru-Parong Bukid, at Nabasag ang Banga.
Sa kabuuan ng kanyang karera, tinulak ni Magpayo ang pagtuturo sa mga tao sa tama at wastong paggamit ng wikang Filipino. Nagtrabaho din siya para sa pagpapanatili ng mga tradisyonal na pagpapahalagang Pilipino ng paggalang, karangalan, at pagmamahal, na makikita sa tuwing nagbibigay siya ng payo sa kanyang mga tagapakinig. Ang maraming parangal na natanggap ni Magpayo para sa kanyang kontribusyon sa industriya ng broadcast sa Pilipinas, ay kinabibilangan ng Pamaasgintong Bay Award mula sa National Commission for Culture and the Arts, at Lifetime Achievement Award mula sa Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Noong 2006, pinarangalan si Magpayo ng Gawad Plaridel Award ng Universidad ng Pilipinas para sa pagpapanatili ng kanyang dedikasyon, integridad, at profesionalismo. She was supposed to receive the Gawad Sagisag Quezon Award, sa halip, tinanggap ng kanyang mga kamag-anak ang parangal bilang kapalit niya. Ang parangal ay nagbibigay-pugay sa kanya sa mahigit 60 taon sa Philippine Broadcasting. Naman ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, ang Lifetime Achievement Award kay Tiadeli. At ngayon, 50 taon nang sumasahimpapawid, buong pagmamalaking inihahandog ng Manila Broadcasting Company, ang kasaysayan sa mga liham kay Tiadeli. Si Magpayo ay ikinasal kay Coronel Leonor Reyes Sr., isang veterano ng labanan sa Bataan at digmaang Koreano. Nagkaroon sila ng 2 anak na babae, sina Violeta at Delia, at isang anak na lalaki, si Leonor Jr. Sa edad na 87, si Magpayo ay regular pa ring anchor ng DZRH radio program na Serenate Colectivista, sa isang segment na nagtampok sa kanyang matagal ng hilig, kundiman at rondalya na musika. Habang naka-broadcast ang nasabing show sa radyo noong gabi ng August 30, 2008, na-stroke siya at isinugod sa Manila Doctors Hospital. Namatay siya makalipas ang 2 araw noong September 1, 2008, 2 buwan bago ang kanyang ika-88 kaarawan. Itong inyong Tiadeli. Kumusta, mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos naming layo ni magdulot na ikagagaan, kundi mang tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y mag-uukol lang maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayahang bathi ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Tiadeli.